no suckers. Yeah, no suckers, no suckers, no suckers, no suckers. I left. Ginagaya niya yung sila Poison, sila K-Ram, sila Lipcram. So yun, sinilip ko yun. Tignan natin kung magiging effective mamaya. So yun. Mahaba yung setup. So siguro umuubos siya ng ilang linya bago tumama yung punchline. Malaki respeto ko sa'yo. Kaya yun, galingan natin pareho. Gawin lang natin yung dapat natin gawin. Yun, sana maging maganda yung battle. Yun, good luck sa atin pareho. Galingan mo, gagalingan ko rin. Yun. Nanatili itong rebelde sa mundong mapandikta. Sinarado pandinig sa sasabihin ng iba. Laway bawi sa tubo ang ginamit na tinta. Ito ang aking mundo, ang mundo ng musika. Nanatili itong rebelde sa mundong mapandikta. Sinarado pandinig sa sasabihin ng iba. Laway bawi sa tubo. Flip Top Zoning 15, nandito pa rin TIU Theater Makati. Pangatlong laban na ng gabi. Isang malaking shoutout sa lahat ng mga tumutulong sa liga, sa Represent Collabs. Silipin nyo rin lahat ng mga official merch tulad nito. Makikita nyo rin sa Facebook at mga iba pang SOCMED natin. At Flip Top magingay para sa parating natin laban. Shoutout sa lahat ng support ng Tunay Live at Online. At syempre sa lahat ng mga ibang battle leagues na patuloy pa rin pinaglalaban ng battle rap at hip-hop sa Pilipinas. Sa kanan ko, Tansa, Cavite represent. Para sa inyo, magiging tayo lahat para kay Batang Rebelde. Dahil kung di ka pa naging rebelde, wala ka pang pinaglaban para sa sarili mo. Shoutouts kay Boss Daniel Dulce at sa buong limited edition at sa Stay Rebel Clothing. At sa kaliwa naman, General Trias Cavite represent. Para sa inyo, magiging tayo lahat para kay Prince Rhyme. Kung taga-iba ng mga peking matangka, respeto ko'y di makukuha ng mga besteng talangka. Rhyme 3GS, shoutout syempre sa mag-ina ko kay Aileen, sa kay Jow, Hypebeat, Egocentric, Death Slave, sa kami iba, ay Killions yun. Okay. Nanalo ng ko ito si Prince Rhyme, pinili niya mauna si Batang Rebelde, tig 2 minuto. Dapat, pakinggan natin, Zoning 15, Batang Rebelde. BR versus PR. Game? Game! Kakabahan ka sa kakayahan ko at katakot-takot na katangian. Parang rapido na rumatatatat kay Sinyo. Di mo ako mapipigilan. Pero wakala ko si Luxuria kalaban kaya talagang nalililito ako. Kasi hindi ka naman babae pero bakit napakalaki ng dib mo! Yung figura mo nakaka-distract as far as I remember. Kasi sa tuwing nagsusulat ako ng bars, di ko mapigilang matawa pag naisip kong mukha kang hip-hop na sumo wrestler. At sa tuwing makakaisip ako ng malupit na ender, nauudlot pag na-imagine ko kung ano kaya itsura mo pag suot mo yung damit ni Kurt Angle. Pero nung uling battle mo, nagkaroon ng video error, di ba? Doon sa part na sinabi mong, yung puto ko may pagka-ese. Ese puto, batos lokos. Naks, taray, gumagangster. Gumagamit pa ng drill, Pero di ba taga-village? Kaya yun, nag-video error kasi hindi totoo yung image. Kaya nga nung battle nila ni Price tagat KD, naging palpak tong CPR. Naglabas ng toy gun kasi sa paggamit ng pistol, palpak tong CPR. Nung lumalim na yung palitan ng mga bara, naging palpak tong CPR. Kaya nung nalunod si pistol, hindi na-revive. Kasi nga palpak ang CPR. At mga par, pinakinggan ko sa YouTube yung mga kanta nito. Oo, pinakinggan ko sa YouTube yung mga kanta niya. Naghihintay ka ba ng fake choke? Asa ka pa. Natural, wala akong masasabi kasi wala ka namang kanta. Taka na to, rapper na walang song samputa. Tapos sasabihan mo pa si Bagsik na yung pagiging class S ko, siya yi smaglas at skitso. Seriously? Yung pagiging obsessed mo sa letrang S, sagad na na-expose. Paborito mong pagkain, sopas, spicy wings, sinigang, sinangag, spaghetti na may sweet and sour sauce. Team song nila ng asawa niya, no one else comes close. No one else comes close to you.
Pero sa kagubatan ng mga kimera, ako yung batang mga ngaso. Papel mo sa eksena dapat nang guntingin kasi masyado nang nakakabato. Papel, gunting, bato, di nyo ba nakuha yung nakatagong pamatay na aura doon? Kasi puno na ng galit tong batang nagtanda, kaya wasak kay pusi tong kay Adat Gon. Nagkamali pa, ang ganda sana noon. Pero tol, sa karagatan ng flip top, lahat kami mga pating. Ikaw lang ang balyena. Hindi to... Tayo, wala pa naman kasi. Basta sa karagatan ng pating, puta, lahat kami pating, ikaw lang ang balyena. Hindi to drill na may grit pow, pero ulo mo, lalagyan ko ng blowhole gamit barena. Mamamatay ka na lang na di pa pumuputok pangalan mo sa iyong karera, kasi alam naman natin na pagkatapos mamatay, dun lang sumasabo mga balyena. Pero... sumasabog ang mga balyena, punyeta. Masyadong agwat, masyadong malayo ang ating agwat. Buhol-buhol pa ang mga linya mo, kaya paano ka sa akin sasabay? Whether you like it or not, malabo kang makapantay. At mahilig ka sa sweets, pero laban sa akin di mo makukuha ang matamis na tagumpay. Kasi naging sugar-free ka lang dahil ikaw ang hari ng sablay. Time. Unang banat, pahinga natin, Prince Rive. Yo! Dinamay pa yung video error. Puta, doon ka mayayari. Alam naman nating lahat na tinatakpan yung video pag may karahasang nangyayari. Y'all hear me? Yeah. We good? Yeah. I said, what's up, Mr. Marvin Arias, a.k.a. Young Rebel. Interesting. Well, eventually, nagrebelde ka sa magulang mo kasi di ka binibila ng pudding. Tanginang to, nag-i-English pa sa kada intro niya sa battle. Sa KOTD, gustong magpakitang gilas. Pero kaya pala KOTD, kasi King of the Dasmariñas. Game! Huli kong kalaban, si Vitrum. At ang resulta, ekselente. Muntik na daw akong matalo. Kaso sa akin yun, nakadepende. Tas ngayon naman si BR, ha? Mukhang ang chismis ngayon po pwede. Kasi pagtapos kong pumatay ng aktivista, biglang lumutang tong rebelde. Pero ang Vitrum, salamin. O pwede ring supplement. Tas ito, instructor sa gym. Boss, may gusto ka bang papayatin? Pero mamaya na yan. Kasi paano ba estilo nito ni Batang Rebelde? Magsiset up ng mahaba, tapos yung punchline pang 8 bara pa. Puta, pangit mong kabanding. Bad trip sa'yo si Arik, para ka daw Cebu Pacific, sobrang delay mong magpalanding. Ang daming pasikot-sikot kung san-san pa tumatakbo, pero akalain nyo nga naman na sa akin din pala babagsak to. Kaya paano ka sasabay? Kung may linya kang, huwag ka nang mag-exhale. Exhale? Tangina, di ako makahinga sa'yo. Sa sinasabi mong ganyan, napakahirap magtimpe. Yung X ginawang kaya pala tunog mali. Sarap mo ngayon, Tog. Pero gets ko naman bugok. Sa bagay, panay ka nga naman bago tumama yung suntok o line marking. Parehas lang naman tayo. Pero yung sa akin, asahan mong may darating na sapak. Pero pag ikaw nagmaktol, para kang iiyak, samantalang ako pag naglapag parang sangkalan. Tanaw mo yung linyang bumakati pong pag ako nagmak high quality parang apple, kaya makikita mong may kumagat. At tinalo ka ni Fonger. Tinalo ka ng MC, halos kamatch na lang ni Darwin. Pinagmukha ka pang punching bag. Binanatan ka lang ng linyang, mas gwapo pa ako sa'yo. Body bag. Kaya simula nun, yung mga MC, iniiwasan ka na lang. Ultimo, katandem mo, hindi nakaligtas sa kamalasan mo man. Kasi after ilang years ng pagkatalo niya kay Fonger, si Rapido tinalo ni Badang. Speaking of Rapido, nung 2-4-2 nila, yung round 3, binitaw sa round 2. Grabe kabobohan. Tapos ngayon, pag nag-set up to, yung punchline nilalagay sa first bar, saan mo yan natutunan? Gusto mo connect kita kay JD para lang matauhan, para malaman mo na rin yung tamang pwestuhan? So anong baon mo ngayon, ha? Mga witty fat jokes at sa mga bars, gugulatin mo ko? Pwes ako'y nakaredy na dyan kapag katang yung kaharap na enemy ay God na malabo mong masyak pagkatramban palang pinakita ko na ang ating energy gap. O pwede rin panay tungkol sa sarili. Pero pag hinimay mo na yung tot, puro nonsense. Kasi aanhin mo nga naman ang selfie bars kung bano ka sa angle. Pero paano ba ako humingi ng battle kay Boss Arik? Wala, tamang kamusta lang, sabay bola at loko.
Eh si Gago, alam niyo kung paano? Wala, tamang dala lang ng bomba sa kondo. Gago! Kaya ngayon ka magpaandar at ang yabang isagad. Malaki Honda to sa bar, kung usapan ay bigat o pwede ring mala Honda. Ano yung mensahe ba na lahad na kahit ilang taong igarahe, litaw pa rin yung kalidad? Pangalawang banat, pakinggan natin. Nag-reference pa ng sasakyan. Wala na bang mas better? Honda daw ang puta, pinatunayan lang na sumo wrestler. Round 2. Uulanin ka ng punches, ako'y nagwawala na boxer. Pagbagsak, di makaka-bounce back. Kahit na mukha kang bouncer, sinlaki mo man si Robert Helenius na wild puncher, pwestong pen game ko, maladiante, knockout ka sa punches kung wilder. Lahat kaya niyang labanan, maliban sa hanger. Kaya para di magutom, okay lang kahit maging dishwasher. Talagang sagad sa pagka-squatter, yang matakaw na rapper. Pupunta yan sa parisan tapos magpapanggap na vlogger. Sa pinaggagawa mong yan, malapit ka nang ipablatter. At real talk, nag-gain ka ng 10 pounds dahil lang sa lunch mo kaninang 11:30. Sa lahat ng prince, ikaw lang walang royal blood kasi dugong nananalaytay sa'yo, gravy. Wala kang disiplina. Tinatawag mo ang coach kanina, di ba? Wala kang disiplina. Tapos sisisihin mo pa si Enigma. Kesyo, si Harry kasi lagi akong binibigyan ng battle kapag magda-diet na ako. Yan! Yan ang sinasabi ko sa'yo. Parehas tayo. Pero seryoso, nung laban mo kay Slack One, natalo ka pa kasi sobrang bobo mo mag-rap. Binigyan ka na nga ng handicap ng tao kasi hindi tumodo ng sapak. Hindi na nga 100% yung kalaban kaso sa sobrang mong wak, pantalonan pa rin yung resulta kahit nag-short na yung Slack. Tapos mga linya nito nung ahon, mapabagong pakulo o panalo, pressure ako. Pressure. Kung ito yung tinatawag yung nag-improve, hindi ako sasang-ayon. Kasi linya na yon ni Saito kay Range. Pagiging copycat mo, carbon. Kumukopya sa Saito, parang siya rin ganung maglaon. Kaya paanong di madedevelop, kuha yon mula sa kanon. At pwede ba magtanong, may gusto lang akong alamin. Di ba may asawa at anak ka na? So tatay ka na. Bakit prince ka pa rin? Sinyo, pag nagkaapo ba to, prince pa rin? Pero dahil gano'n, hindi ka na kasi nag-grow. At kung walang 3GS, wala kang fanbase. Kaya inaalila ka lang palagi na kay Julius Zenon na kasi yung corona at di ka pwedeng makihati. Ngayon, meron na silang Kastilyo na di ikaw ang nagmamay-ari ang sakit, no? 3GS na mismo nagpamukha sa'yo na hanggang prince ka na lang. Di ka pwedeng maging hari. Kaya si Gago stress eating. Kasi yung estado ng pagiging hari, di niya kayang marating. Kaya laging tambay sa McDonald's kasi doon pwede siyang mag-alaking. Alam niyo yung alaking? Alaking tanga nito. Kasi ang tagal mo na nagra-rap pero wala ka pang nakuhang trophy. Sa lahat ng kwento ng paglalakbay, ikaw yung may pinakamalungkot na story na turingang apelido mo Pineda pero di ka nakilala sa yung journey. At oo, journey, yung tamang pronunciation doon, journey. Ang kaso, bilang battle rapper, kailangan ko siyang bigkasin ng journey para mag-rhyme sa trophy, sa Kobe, sa long tree, sa pogi, sa corny, sa obese ka na dahil sa kakakain ng macaroni, kaya concern na ako sa iyo, Porky, kasi baka di ka na umabot ng 40. Meron daw siyang sunod-sunod na panalo. Masasabi ko dyan, tol, sorry. Kasi yung kwento ng pinapahaba mong winning streak, dog, gagawin kong short tail na parang corgi. Di mo na gets? Kung sa bagay yung corgi, di bagay sa'yo yun. Mukha ka kasing bulldog na gutom. Paano ang banat? Pakinggan natin. Yo, puta ni reference pa si J. King. Kaso, ang lala mo, boy. Pinagtitripan lang ni Arik si J. King kasi may kanta siyang tagay tas tinapat sa maoy, di ba? Saan to? Alam nyo bang? Game? Alam nyo bang nag-horrorcore din tong si Tropa? Talagang hindi nagpapahupa. Paborito niyang laro ng bata, langit at lupa. Saksak puso, tulong dugo. Tangina, pero pag nagsimula na siyang kumuha ng lamang loob, gusto ko nang mag-avail ng anting-anting. Lalo na pag nilabas niya na yung katana niya na ang tunog, washing-washing. Washing-washing? Galing-galing. Kaso para sa akin, Ekis, kasi tangina ka, mali na nga, binigyan mo pa ng kapatid yung pating-pating ni Elvis. Kaya manyakis na instructor sa gym,
Sana umamin ka na din. Pag nakakakita ng chicks na nag-i-squat yung burat hinihimas-himas parang lampara ni Aladdin. Halatang jakulero kasi nag-reference ng Lexilor. Uy, pwede men. Yummy din. Kaso katapat mo, pag nag-spit siguradong may ibabaon na parang Johnny Sins. Wasak. Pero alam nyo bang nagpapaganda yan ng katawan? Talagang inaalagaan every part. Pag kumakausap ng babae, dapat always very smart. Panay flex sa salamin ng kanyang muscle na very hard. After ilang weeks ng pag-gym, congrats! Shota mo na yung lady guard. Pero wag ka, nakafocus yan sa program. Kada araw, nagsiset ng bagong drill. Kaya nga proud ako sa'yo. Kasi after ilang years, sa wakas, level 5 na si Amil. Amil. Huwag ka nang magpasaring. Marami ka pang rugbing sisinghutin bago makadikit sa akin. Pero isa kang malaking stupid. Rebelde. Tas naglalaro ng Call of Duty. Poser ang puta. Nag-i-stream pa yan. Naka-open mic. Nagko-command sa kanyang team. Wala namang sumusunod. Shoutout daw sa 2,000 viewers. Puta, 2 lang naman nanonood. May pa-livestream ka pa? Dami mong nalalaman. Mas masarap pa rin panoorin yung live, lalo pag maoy na si Lip Cram. Pero bilang suporta sa kanya, nanood ako ng taimtim, kahit sayang sa time par. At para mag-boom ang kanyang stream, nag-send ako ng 5-star. Pero isa kang malaking pakyu. Kasi nabigo mo ako bilang una mong believer. Nag-Call of Duty pa si Gago pero yung galawan pang beginner. Pues ibahin natin yung tipong COD. Kaya't may magbabayad na receiver at may lilitaw na value. Ngayong ako lang nagdi-deliver. Kaso sayang lang ang effort. Pagkat kalaban walang utak tas tinapat sa deadly sir. Kaya pag binaril ng shotgun sa ulo, double meaning pag sinabing you will see an empty shell. Ganyan gumamit ng utak, pinapagana every cell. Sobrang daming hotlines na nilapag, you can tell. Pero bilib ako sa'yo kasi lumaban ka sa tulad ko. Pagkat maraming natatakot, kala nila sa likod ko'y may multo. Sabi ko wala, focus lang sa goal. Magpakita ka ng bago. Huwag ka lang talagang babagsak sa goal na kumakain ng tao. Kaya ano? Most improved pa rin ba? Hindi pa to yun. Hindi ako ganun kahina. Pinapamukha ko lang sa inyo na dito sa liga, ganito dapat ang inyong pinapakita. Rimbarat, pahinga natin! Huling sirkulo na. Ito na yung pukpukan at ramdam ko na yung panginginig mo. Pero hindi dahil sa mga mababanggit ko. Round 3 na kasi kaya malamang gutom na gutom ka na sa mga sandaling to. Kaya tong hinain kong plates, may mabigat na bars na di mo kayang dibdibin. Ito'y bench press, Prince. Pabuhat ka lang sa kupunan mo. Ako, tinutulak at inaangat ko sarili ko. Calisthenics. O teka, hinga konti. Bench press, calisthenics, biglang namutla si Ungas. Gutom ba naman, tas pinag-workout. Tignan natin kung di yan mag-collapse. Tangay na, masyado ka kasing mataba. Kaya pag kinarni at kinain, babara ka lang sa lalamunan ko. Tignan natin kung di yan mag-collapse. Masyado kang mataba. Pag kinarni at kinain, babara ka lang sa lalamunan ko. Babara ka lang sa lalamunan ko. Di pa ba halata? Paano di mag-choke? Nakalimutan ko yung bars ko. It's a prank! Pero Jason Arpineda, ikaw lang yung heavyweight na walang bilang sa eksena. Naalala mo to? Nilibing ka ng buhay na may lasong kasama. Pati yung Moco Gin kinakahoy. Talagang sagad sa pagkapeste. Pero sang-ayon dun si Rigor. At di lang lanseta inabot niya, kundi palakol na hugis 7. Laban kay Vitrum Flow ni Poison, ginawa niyang pampaswerte. Kaya paanong di mamalasin kay Jason, inambaga ng 13. Medyo horror yun, kaya siguro di nyo nag-gets. Eto, naalala mo, Mark, tahimik, gulong, flat, at tire. Yan ang patunay na wala kang originality, bitch. Kasi yan yung anyway ni Lip Cram. Nalantaran mong inumit. Pati hand gestures at facial expressions, kuhang-kuha mo, legit. Kaya hindi yan skills, yan ay lip synchronization kasi ginagaya mo lang yung galawan ng lip. O baka akala mo walang makakabisto dyan sa mga panggagaya mo, hudas. Kaso si Lip ginaya mo, kaya nahanapan ka ng butas. O baka sabihin mo, wrong hole.
Pati nga yung pagpapalit ng tugma ni K-Ram sa fourth bar, kinagat din ito. Kung patuloy kang magiging ganyan, di mo mahahanap sariling estilo mo. Kaya nung laban mo kay Vitrum, aking napagtanto na meron kang identity crisis, kaya ka nalilito kasi binigyan ka na ng salamin, di mo pa rin makita sarili mo. O baka sabihin ng damay, pati yung Vitrum nasangkot na rin. Ganyan talaga ako pumuntos off the glass, kaya siguradong pasok sa ring. At nung huling battle, siya ay nagpasaring kay Nico. Ang sabi ni Weirdo, dinaig mo pa siya akata sa pagiging parasitiko. Bla 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 bla, mga galit sa squatting pero wala ring titulo. Tapos nung next round, ang sumunod na sinabi mo, ano ayaw na? Masakit na? Tuloy pa! Ang laki mong hipokrito. Pati si Akata ginagaya mo, kalas tornilyo ka na rin ba pare? Pinatunayan mo lang na baboy ka talaga kasi kinakain mo kahit sarili mong tae. Kaya sana maisip mo na nawalan ka na ng dignidad sa pangungopya ng estilo. Naturingan kang prince pero bakit wala kang prinsipyo? At dahil patapos na yung round 3, gusto ko na lang isingit to na hindi masamang maging rebelde basta't nasa tama ang puso't isip mo. Pero di ko na itutuloy kasi di nyo naman sasabayan yung slogan ko. Huling bana at Fred Stripe, pakinggan natin! Yo, tangina. Tol, dami mong pasaring. Paano ko makikita yung sarili ko? Binasag ko yung salamin. Naaalala mo to? Iuuwi ko ang... Ito yung sinabi mo kay Icarus. Iuuwi ko ang yung ulo para gawing takdang aralin. Wait. Iuuwi ko ang yung ulo para gawing... Teka, anong ulo? Wala lang, gusto ko lang alamin. Saka yung sinabi mong lahat ng rounds mo hanggang bewang ko lang na parang hula hoop. Damn! Gay shit yung hassle. Kaya pala si Icarus, hindi na bumatel. Marami ka pang linyang sablay pero di ko na iisa-isahin at baka si Arik mangayaw. Sapat na yun nag-reference ka ng hula hoop kahit wala ka namang galaw. Pero napanood nyo na ba yung battle neto nung rookie pa lang siya? Yung hand gestures, puta, parang robot na mauubusan ng baterya. Rebelde. Ulul, mukha ka ng tanga. Bibili ka na lang ng pudding sa bakery. Gusto mo yung nag-aalsa pa. Pero maiba, pag-usapan natin yung sinabi mong sinadya mong paliitin yung sirkulo mo. Pero di ba gusto mong maging uprising? Peste, mali ka ng kuta mong tinahak. Kasi kung tunay kang rebelde, ba't gusto mong magpatuta dun sa barracks? Pinaliit yung sirkulo? Ba't mo sinabi mo yon? Parang kasalanan namin lahat. Lumalabas, sinisisi mo kami kasi toxic ang inyong pangkat. Paalala ko lang, tol, hindi mo kailangan ng maliit na sirkulo, ang kailangan mo yung tatanggap. Kasi sino ba gusto maging tropa nito? After battle, pagtapos mag-shake hands sa harap sa camera, nakagento, tapos wala kang sasabihin, puta, mas weirdo ka pa kay Nico. Tapos na yung battle lahat-lahat, gusto mo pa rin makita ka sa video? Ano ka, judge? Yan ang sinasabi ko. Palibhasa kasi, 10 taon ka na sa liga pero yung pangalan mo bibihira pa rin ma-mention. Kasi kahit naman ako, kung ganito ko ka-loser, magsisik talaga ako ng attention. Pero I meant no harm, pare wala akong ganong klaseng intention. Ang punto ko, you ain't getting higher, nakakarami na tayo ng session. Kung magiging coin ka sa crypto, walang mag-i-invest. Kasi yung katangahan mo buo. Sa sobrang tanga mo, yung salitang may potensyal, compliment pa din sa'yo. Versus Sinyo, take note, 9 years ago. Yun lang yung best fight niya. Kaya si Arik, bad trip na. Kasi yung ROI sa'yo, puta next life pa. Kaya naging desperado na lang. Yung linyang tumatak ni Barry recently, ginawan niya ng parody. O di ba walang patawad? Kala ko ba magaling mag-basketball? Humahang time. Ba't bigla yatang sumayad? Walang kuryente yung electric fan na nagpapaikot ay ikaw? Wala ka ng lunas? Ginamit na yung Barena lines si Sayad, palibasay di na makabutas. Palibasay di na makabutas. May ebidensya sa YouTube, sir. Di mo pwedeng sabihin na lahat ng to'y kabulaanan. Nagmukhang desperadong photographer kasi ultimo sungke, kinukuhanan. Tapos sasabihin mo, underrated ka? Hindi. Sa susunod kong sasabihin, talagang ikay malilinawan. Paano ka magkakaroon ng rating kung una pa lang, wala ka na sa listahan, mahaba na yung rounds ko. Mukhang nakakalamang na, sadyang magmumukhang matagal yung oras lalo't nasasaktan ka. Pero kung nasaktan man talaga kita, tol, gusto kong humingi ng paumanhin, sadyang hindi ko mapigilan, lubha akong makasalanan. Dito sa ating scene kaya boss, I'm done. Niligpit ko ng maayos itong iyong sinamon, tol. Kaya pagtapos ko sa nakakatakot na rebelde, ilabas mo yung horror core.
Hands up, mag-iay para sa laban na yun! Zoning 15, Batang Rebelde versus Prince Rhyme. Mag-iay sa pambes para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 5-0. Mag-iay para kay Batang Rebelde. Shout out Prince Rhyme. Sobrang solid. Para kay Prince Rhyme. Ayun, binigay ko yung round 1 kay Prince Rhyme. Mas maraming, pareho silang maraming tumatak sa round 1 nila, pero mas maraming tumatak na linya sa round 1 ni Prince Rhyme compared kay Batang Rebelde. Yung kay BR, yung video air image, CPR, tapos yung sobra sa S na minak niya, yung pating balyena. Tapos yung kay Prince Rhyme naman is yung kay OTD Dasmariñas, pamatay aktivista rebelde. Cebu Pacific delay, magpa-landing, mas gwapo pa ako sa'yo, body bag fonger, tamang postuan, placement, selfie, bash, banosa, selfie, angle. Tapos yung round 2, binigay ko yun kay BR kasi ayun, konti lang naman yung mga ilang quotables na tumatak sa kanila doon, yung magpapanggap na vlogger, pantalon, shorts, lock, madami siyang recycle doon sa round 2 ni Batang Rebelde. Tapos yung nalupitan ako doon sa rhyme scheme niya, doon sa 40 na rhyme scheme. Dahil kay kay Prince Rhyme, yung tagay na Maoy Rebat, nag-gym shota na Lady Guard, nagbunga stream, nag-send 5 star. Tapos yung round 3, ayan, nakulangan na ako pareho sa round 3 nila. Pero yung first half nung round 3 ni BR, medyo may mga ilang lines pa siya doon, yung round 3, gutom na gutom. Yung fake, ewan ko kung fake choke yun or parang nalusutan lang niya. Tapos yung Jason, yung Friday the 13th. Tapos yung kay Prince Rhyme, parang hindi ganun naging effective yung pamumuna niya doon sa mga past lines ni BR siguro dahil medyo sobrang far-fetched na yung mga laban niya na yun, yung mga pinuna niya. So yun, binoto ko si Batang Rebelde, tapos wag na kayo mag-judge. Sa inyo, binoto ko si Batang Rebelde. Round 1, binigay ko kay Prince Rhyme. Tingin ko, naging pinaka-problema talaga ni Prince Rhyme. Ang haba nung round niya, pero hindi ganun kasiksik eh. Parang kung pinili niya na lang siguro yung mga line na maayos doon. Ang naging problema kasi, nung naging mahaba, nagmukhang nakakainip na. So, nung pag hinihintay mo yung punchline, pagdadating, parang ito yun, parang ganun yung nangyayari. Na naging kumpara kay Batang Rebelde na, as in, sakto, masiksik yung ginawa niya kumpara kay Prince Rhyme. So, 2 and 3, binigay ko kay Batang Rebelde. At yun nga, ang pinaka naging tingin kong problema, masyadong mahaba at hindi naging siksik. Yung Marshall, first 2 rounds binigay ko kay Batang Rebelde. Mas gusto yung punches niya. Mas marami at mas siksik siya kumpara sa rounds ni Prince Rhyme. Round 3 binigay ko kay Prince Rhyme gawa ng sobrang solid ng angles niya. Tapos parang feeling ko na-execute niya maayos. So, 2-1, Batang Rebelde. Yun, Jay Black. Binoto ko si PR. Yun, round 1, dikit yun. Pero dahil naribat ni Prince Rhyme yung malakas na punchline ni BR, yun, binigay ko kay Prince Rhyme yung round 1. 2 at 3, yun, parang naging di na masyadong tumatama yung mga suntok ni Prince Rhyme. Kaya 2 at, tsaka yung round 2, lakas ng round 2 ni BR, yung combo na Rhyme, yun. Tapos yung round 3, binigay ko rin kay BR, yun, Batang Rebelde. Improve nga pala overall performance, pero mas siksik, mas epektibo yung ginamit na anggulo. Doon ako kay Prince Rhyme, kay Batang Rebelde, pero props din kay Prince Rhyme. Parehas kaming nagkaroon ng dragging nung round 3. Medyo nagsisi din ako syempre kasi nung ginajudge ko pa lang siya nung nung sinusulat ko pa lang siya, sabi ko parang dapat hindi ko to gawin. Pero syempre nandyan masyado na siyang mahaba para baguhin pa. Lesson learned na lang syempre. Hindi ako dismayado sa nagawa ko kanina. So yun, overall masaya ako na nakalaban ko si Batang Rebelde kahit talo. Huli kong kalaban, si Vitrum. At ang resulta, ekscelente. Muntik na daw akong matalo. Kaso sa akin yun, nakadepende. Tapos ngayon naman si BR, ha? Mukhang ang chismis ngayon po pwede. Kasi pagtapos kong pumatay ng aktivista, biglang lumutang tong rebelde. Feeling ko round 2 and 3, kung di ako nagkakamali, feeling ko yun yung parang naging deciding factor. Kasi round 1, feeling ko pwedeng kanya or pwedeng tabla.
pero hindi ko masabing sa akin. Alam mo yun, parang feeling ko lumamang talaga siya nung round 1. Pero nung round 2 and 3, yun na, feeling ko napunta na sa akin yung pabor. Journey, yung tamang pronunciation doon, journey. Ang kaso, bilang battle rapper, kailangan ko siyang bigkasin ng journey para mag-rhyme sa trophy sa, Kobe sa, long tree sa, pogi sa, corny sa, obese ka na dahil sa kakakain ng macaroni, kaya concern na ako sa iyo, Porky, kasi baka di ka na umabot ng 40. Personal na buhay lang muna, trabaho, tapos pag-aalaga ng anak, syempre, ng pamilya. Yun, sa ngayon wala pa masyadong mga gigs or mga movement paggawa ng kanta. Pero yun, pag may battle ulit, focus ulit syempre sa craft. Yun. So yun clothing pa rin, Stay Rebel Clothing, may hoodie tayo, may mesh shorts, marami tayong palabas na parating. Music din, kahit papano, inuunti-unti, gumagawa ako ng mixtape tsaka LP. So yun, medyo masakit siya sa ulo. At pag nabibigyan ng battle, yun nga, napapatigil tayo sa pagsulat. Pero okay lang yun. Search nyo lang ako sa Spotify, nandun yung mga kanta ko. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Mapa negative o positive man yung feedback na yan, gasolina yan palagi para magpatuloy at para lalong lumakas. Yun. Sa mga nanonood sa akin, ayun, eto ulit tayo. Maraming salamat. Konti lang kayo pero halos karamihan sa inyo kilala ko talaga. So yun, maraming salamat sa gasolinang binibigay niyo sa akin.